gasolina. Di ba kayo nagtataka kung ba't gano'n na nangyari? Well, Ang sabi hanggang kasi, sa pagtataka na lang tayo, Nelson. Oo, nagkaroon ng mahigpitan ng delivery. Walang makalusot sa Strait of Hormuz. Opo. At dahil dyan, ay pinoporsi nila, di ba, dyan, na Magkakaroon ng kakulangan ng supply. Magkakaroon ng kakulangan ng supply. Kaya, tumaas kaagad ng ganito. Pataas ng pataas nung isang araw. At bukas yan, every day, ha? Bukas yan. At mga kababayan, Meron pa rin. 10 piso mahigit itataas sa diesel. At sa gasolina, mga 10 pesos po. Another taas. Pwede sa bukas. pakatwid, kung halimbawa yung sa nakita ko sa Hirona Tarlac, 110, 120 na yun. Magiging Tataas pa po. almost hanggang abot ng 130 yan, Sen. Hindi, Ayun. ano yung dahilan nga? Dahil nga sa isinara yung Strait of, well, isa daw po sa dahilan yun. Sarado, ang Strait of Hormuz, wala daw po nakakadaan ng mga oil tankers. o nandun na tayo, pag-usapan nga natin yung Strait of Hormuz. Nasaan ba yan, Jen? Ay, di ba nandiyan ho yan sa may gawin ng Iran, yung Pagitan ng Oman at Iran. Yan, yung dalawang bansa na Na yan. nagko-connect sa Persian Gulf Oh. at sa Gulf of Oman at Arabian Sea. Oh. Ayan, tama yon. Kasi yung pagitan ng dalawang Gulf na yon, Persian Gulf, sa ano yun, sa Iran eh. Kasi ang Iran, ang pangalan niyan, Persia dati yan. Matandang Persia po yan. Oo, yung Iraq naman yun, yung Mesopotamia yan. Eh, no? So, Gulf of Oman, merong malit na bahagi, yung pinagdugtong na dalawang Gulf na yon, yun ang Strait of Hormuz. Opo. Kontrolado yan ng Iran. Ano yun eh, medyo masikip yun. Kaya madali niyang madali niyang bantayan yun eh. Opo. Ngayon, kung ang halimbawa, ang katwiran dahil sa nasara nga, teka muna, bukas naman yung isang daanan eh. Meron po bukod sa Strait of... Kasi yan, 20% daw po ng ekonomiya 20% lang yung dumadaan doon. sa Strait of Hormuz. Opo. Oo, paano yung 80% na dumadaan naman doon sa talagang highway? Sa ibang daanan. Ito kasi street lang ito di ba? Opo. Strait of Hormuz eh. Maliit nga lang daw po yan. O di Sen, maliit na lagusan. Kaya 20% lang. Paano yung National Highway naman? Na manggagaling sa magmula sa Mediterranean Sea, papasok ka ng Suez Canal eh. Oho. Babaybayin mo ngayon yung Red Sea. Hanggang sa makarating ka dito sa Far East. Hindi naman sarado ito Pero alam saan ko narinig yan? Mas magiging malayo daw po iyan kumpara sa kung gamit natin ang Strait of Hormuz, mas malaki daw po ang itataas ng transportation cost kung yan daw po ang way na dadaanan. O di Sen. mabuti nasabi mo yan. Di pag-usapan natin ngayon. Yan, sige po, opo. Pag-usapan natin halimbawa, ikaw ang may-ari ng Shell. Okay. Opo, yan. Ikaw naman ang may-ari ng Chevron. Aha. Caltex dati, Petro, yan. Oo, si Direk naman, Oho. ang may-ari ng Petron. Petron. Big three. Kayong tatlong pinakamalaki eh. Yes po. O pwede bang buksan natin ang ating mga libro, mga kaibigan? Okay. Malaman natin, ilan ang kinuha nyo dun sa Persian Gulf? Kasi malalaman natin dun kung ilan ang nakuha mo sa Persian Gulf. Oho. At yung nakuha mo sa Singapore. Ganito kasi yan, Jen, no? Opo. Dalawa ang malalaking refinery sa ating bansa, sa buong mundo. Opo. O ba't parang nawalan ka ng... Hindi, iniisip ko bigla kung saan yung Nag-isip ka kagad eh. Pandaigdigan yan. ang Opo. pinakamalaking refinery sa buong daigdig, ito yung Rotterdam. Oho. Alam mo kung saan ang Rotterdam? Oho. Saan yan na, son? Sa ating avatar? Rotterdam. Hindi ko alam yan. Russia. Bakit naman nagkaganyan kayo? Sinabi na natin kailangan Alam ko, ang Vietnam palawakin natin ang ating pag-uusap ngayon para makinabang ang ating mga kababayan. Aha. Yung Rotterdam, Saan ba yung Rotterdam? nasa Netherlands yan, kung nasaan si Pangulong Duterte. Ganun ba? Nasa Netherlands pala yung Rotterdam. Rotterdam. Yes, andyan ang pinakamalaking refinery. Ng langis. Oo, tapos ang isa pang malaking refinery, ito yung Petronas na nasa Malaysia. Malaysia, opo. Okay, ngayon, anong kinalaman nitong sinasabi nating dalawang refinery, Jen? Okay. Nelson? Isa pong, dalawang punto yan, So, son. ikaw munang mag-discuss. I-discuss mo yung Opo. Rotterdam Refinery. Oo. I-discuss ni Nelson yung Petronas Refinery. Oho. Tira. Rotterdam, andun yan sa Netherlands. Sabi nyo nga. At tapos Oo yung... nga, anong connection ang pinag-uusapan natin? Kasi kinakailangan nating i-dissect ito eh. Oho. Bigla kasing sumipa ng gano'n na gano'n lang. Ang sinabi tingnan mo na kasi sinara yung Strait of Hormuz. Oho. 20% lang ang
ang nanggagaling doon Ang dumadaan nga po So dyan, kaya nga sabi ko sa'yo, sino may-ari na Shell? Ikaw, Nelson? Ako po, ako. Okay, Kasi ikaw. ako, Shell. Oh. Mr. Sobarjaga, pwede bang ipakita mo yung libro mo kung ilan ang langis na nakuha mo sa Persian Gulf using the Strait of Hormuz? Okay. Oh. Baka mamaya 5% lang ang nakuha mo dun eh. Di ba? Sabi mo nga 20%, di ba? Hindi naman talaga malaking doon ko pala kinukuha sa... Kasi nga, alam ang ko, punto ng aking galakan. alam mo, kaya ko sinasabi yung Petronas Opo. at saka yung Rotterdam, yan ang mga malalaking refinery sa mundo. Ngayon, Oo. itong Rotterdam, maraming tangke yan na nandyan sa Singapore. Nandyan ang tangke niyan. Okay. Diyan siya nag-iimbak ng maraming billion barrels Oho. ang nandyan sa Singapore. Oho. Kaya ang Singapore talagang napakaganda ng kanyang geographical Bastante pala talaga ang Singapore. Ano? Kasi siya sentro din siya. Mapagkain, mapalangis, Sentro siya, financial at saka pati sa shipping. Opo. Maski yung Petronas Malaysia yan. Oho. Refinery yan, marami din siyang tangke dyan. Diyan kinukuha ng tatlo. Ikaw, kaya nga sabi ko sa iyo, gusto kong malaman sa libro mo, ilan ang kinuha mo sa Persian Gulf? At ilan ang kinuha mo sa Singapore? Oo nga. Di ba? Oho. Kaya ganyan ang tanong ko kasi hindi po pwedeng sabihin na lang natin kinlose yung nakuha mo lang 1% lang eh. O ibig sabihin kinuha mo lahat doon sa Singapore. Doon ang kuhanan eh. Kung Southeast Asia po ang pag-uusapan, yung malalapit na bansa sa atin, sir. Tayo lang naman eh. Hindi ba tayo Southeast Asia? Oo nga po. Saan ba siya kukuha? Pupunta siya direkta, pupunta ng Rotterdam. Hindi, nandun sa Singapore ang mga planta Singapore eh. at saka Petronas nga lang pala. Ngayon, ang ibig ko sabihin, halimbawa, ikaw, Shell, ikaw naman Chevron, si Direk, Petron. Oh, teka muna. Saan ka kumukuha? Yan ang tanong ko sa'yo. Kasi kung halimbawa 100% ng langis mo kinukuha mo sa Persian Gulf, dadaan ka talaga ng Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. Sa mga kapatid, wala ka na talaga. Hindi ba kailangan buksan natin yung yung Libro. Yung libro mo? Paano kung may papalitaw ko doon na wala ka palang kinuha doon eh? Kinuha mo lahat sa Pero saan yung supply ba doon sa bago makarating ng Petronas at saka ng Singapore, Sa mga refinery. sa mga refinery ito, di ba dumadaan din yung tanker doon sa way na yon o sa ibang way? Hindi nga, ang daanan nga yung Suez Canal, yun nga yung major highway. Oo. Hindi naman sarado yun. Kasi sinara Kasi, lang, Strait of Hormuz lang. Tingnan mo yung sinasabi ko, yung Rotterdam. Opo. Napakarami niyang tangke dyan sa Singapore. Dyan sa dumadaan. Papasok okay. siya ng Suez Canal, papunta rito. Tapos nakikita mo yung Malacca Strait. Nandun na yung Oho. Andun na yung Singapore. At mula sa Singapore, nandyan na kukuha ng China, kukuha tayo, lahat. Kasi nang malapit eh. Tama. So, ngayon, kailangan ipalitaw niyo yung mga libro. Nako. Sekreto ho namin ito, sir. Hindi namin pwede ipalitaw ito. Hindi pwede na mga sikreto mo sa atin. Kasi biglang naging 110 eh. Kasi palilitawin ko sa iyo, Opo. kahit na hindi tayo magsuspindi ng excise tax. Kasi meron pa ngayong isang panukalang batas na minamadali na sususpendihin yung paggamit ng coconut Opo. yung ating biofuel na Biofuels po. galing sa coconut. Yung Nako, biodiesel. ay, Coconut ba yun? Biodiesel ata yung tawag sen. Coco diesel. Di ba? Kasi may mandatory na blending Opo. yung pure na gasolina o diesel. Oho, hahaluan yun eh. Ito'y para kumita yung ating Local producer po. Yung sa... yung coconut industry. Oho. Ito yung ginamit para Meron tayong batas dyan sen na talagang obligado sila na ihalo ito eh. ito yung blend. Republic Act 9367, yung Biofuels Act of Okay. 2006. Mm-mm. O yun, sususpindihin yun. Dako, mag-iiyakan ngayon ang mga stakeholders ng ating coconut industry. Oho. Babagsak yung farm gate ng Copras diyan, 'di ba? Tama po kayo. Ilan ang manggagawa diyan sa coconut industry? At bakit mo kailangan suspindihin? 'Yan ang tanong.
Kasi kailangan nating kwentahin. Pati nga yung sabi, excise tax. Magkano lang naman ang excise tax diyan? Magkano ang excise tax sa avatar mo, Nelson? Kasi ang malaki yung 12% VAT eh. Excise tax sa ata mga 7% lang ata ito sen eh. Hindi, 6 pesos yata yan eh. 6 pesos per liter. Per liter yan. opo, Excise tax yan. Oo. Samantalang kung halimbawa, hindi makasagot si Nelson na may-ari ng Chevron. Hindi ka makasagot din. Opo. Hindi rin makasagot si Direk. Kasi marami na nagtangka buksan yung libro. Ayaw pa buksan O di talaga yun eh. pwede na lang ang gobyerno kumuha na lang siya ng tanker. Ang usapan dito, vessel to tanker operation ito. Opo. Ibig sabihin yung vessel natin, Dadaan bibigyan doon ng sa permit ng karagatan, ng gobyerno. Halimbawa, kung talagang magkakahanapan na ng ayaw nyo magbukas na libro. Halimbawa, Quezon City. Opo. Sabi ng Quezon City, okay, bigyan nyo ako ng karampatang permit. Ako na lang ang... kasi kinakailangan magkaroon ng napakaraming pagsasaayos ng kontrata. Opo. Para sa ganun, yung vessel, diretsong pupunta sa Singapore. Anong gusto niya? Pupunta sa Petronas, Malaysia, o kaya yung Rotterdam. Oho. Doon siya kakarga. Opo. Magkakarga siya doon. Ako, kinuwenta ko na yung Pati yung FOB na presyo ng liter. Kapag kukuha ka lang, mas mura yung Rotterdam eh. Ganun po. Oo. Alam mo yung cost niya per liter? Magiging. 29 pesos 83 centavos. No? Tapos, Plus po yun, sen. hindi. Tapos isama mo na yung maraming importation, distribution, and lahat. storage. Opo. May ganyan, Opo. Storage deposit, broker's fees, SGS survey, warpage, ganyan, excise tax, Oho. BIR fuel marking. Nandyan yan eh. Meron Opo. pang VAT differential ito eh. Yung total landed cost, kung kukuha ka sa Rotterdam, tangke, sa Singapore ha. Opo, oo. Hindi ko sinasabing pupunta ka mismo sa Sa Rotterdam. Hindi po. Singapore. Hindi, yung mga tangke niya na nasa Singapore, 45 pesos and 35 cents per liter. Kaya nagtataka ako. May kita na po yan, sen. May tubo na yung petroleum company. O yun lang ang landed cost lang siya. Ang kanyang SRP, Oo. o pass on price siguro ito, Opo. 50 pesos. Kaya meron siyang 4.6 per liter, 4 pesos and 65 centavos per liter. Walang lugi ito ah. May kita pa pala sa doon, ano? Oo, bakit kinakailangang sumaltik ng 110 per liter? Kailangan i-justify nila to. Oo. Kapag ka naman kumuha ka sa Petronas, Malaysia, Opo. 33.39. Mas mataas ng konti. Oo. Pagkatapos mong ilagay lahat ang mga costas Mga dito, add-on, ang 48, halos 49 pesos per liter. Sabi mo ng 50. Oo. Tapos ang ang SRP 50, meron siyang piso per liter. Kahit saan mo kukwentahin, hindi lugi eh. May kita pa rin pala, Kaya no? tatanong ko ngayon, paano nangyari? Bakit kinakailangan po ninyong itaas ng 110? Saan po nyo kinuha? Lalo pa nga kung pag-uusapan natin, kanina may sinasabi si Nelson, 2 weeks ago, sinabi ng Pangulo, meron tayong 50 to 60 days na buffer stock. meron tayong stock. Yes po. 50 to 60 days. 2 weeks pa lang ang nakaraan bakit biglang naging 110? Kasi yan daw po yung dikta ng merkado, sen eh. Kung magkano tinaas sa world market, agad-agad ay i-epekto daw po yun sa ating bansa. Dikta ng merkado o dikta ng kanilang ang kanilang kagustuhan na kumita ng limpak-limpak sa gitna ng pagdadalamhati Oho. at pasakit na dinaramdam ng ating mga kababayan. Well. Kaya nga sinasabi natin Oho. hindi ka naman kumukuha sa lahat ng ipakita ninyo sa libro nyo na 100% ng inyong supply nanggagaling sa Persian Gulf. Para lang ako maniwala na kailangan itaas mo ng 110. Na tumatagos nga lahat doon, no? O, di ba? Oho. Anong ginagawa kaya nga may tangke ngayon sa Singapore eh. Dalawang malalaking refinery sa mundo ang meron tangke, sapat yun. Billion liters ang nandyan sa Singapore. O ipaliwanag ito ng tatlong malalaking oil companies.
Kasi magmi-meeting kami bukas eh. Tama pala yung, di ba, pinatawag yun, JECG ba yun? Tawag yun na Di, sabi ko kayo, no, JCEC. JCEC. Opo. Oh. Kasi yung batas ng EPIRA, Oho. merong JCEC. May ano yun, may connection sa diesel yun eh. Yan po yung Joint Congressional Energy Joint Congressional Energy Commission. Commission. Oho. Para ngayon may patawag natin yung pero palagay ko dahil meron kaming ginawang resolution Opo. na tinawag naming Protect. Kasama ako doon, vice chair ako doon dahil ako yung chairman ng trade Trade and Commerce. and industry, sa committee. Senate. Opo. So itong pinag-uusapan natin ngayon, itatanong ko rin sa kanila bukas. Kasi para lang ma-justify natin yung laki ng paglukso ng presyo, i-assume natin na inyong mga inventories, 100% kinukuha nyo sa Persian Gulf, doon kayo dumadaan sa Strait of Hormuz. Kung hindi naman ganon, bakit nga ganito kalaki? Nga, no? Para Ayun pala, Sen, ito nakita ko sa Department of Energy, ang source natin ito yung crude oil. Ibig sabihin, kailangan pang i-refine. Hindi nga, doon nga tayo kukuha, refine na yun eh. Ito po, Sen, yung ginagamit natin ngayon, 98% ay galing dun sa Persian, yun sa dumadaan ng Strait of Hormuz. Hindi ako naniniwala doon. Pakita mo, bakit ka kukuha doon para i-refine mo rito? Meron naman sa Singapore. refined na. Ito yung presyo. Alam ko yung presyo. Kahit hindi mo alisin yung excise tax. Kahit hindi mo na alisin yung suspension nung yung excise tax saka ng yung Section patibat. 5 nung Republic Act. Oho. Kasi tatamaan ng Alam mo ba kung magkano yung Alam mo kung magkano yung nakukolekta natin sa excise tax per year? Pero magkano po yung annual natin? Ito, baka sa collection? avatar ni Nelson, baka meron. Pero po yan. Nakalihim dito Excise sa- tax, Magkano per year ang Per year. ating nakukolekta sa petroleum products? Excise tax. Mula sa excise tax. Kasi 6 pesos per liter ata yan, Son. Magkano muna yung consumption natin per month? Ayan, Sa kasi diesel at saka sa gasolina. Diyan magiging natin. Kailangan alam natin lahat to eh. Oho. Ang ako sa nalalaman ko, kahit pa paano kasi nakakabasa tayo ng comics sa Nelson. Opo. Tama naman yan, Sen. Tama. Kung wala ka na nababasa kahit na Hiwaga Comics man lang, Darna Comics, Wakasan kaya, Wala na ngayon yan, Sen. Pinoy Classic. Buhay pa si Carlo Caparas ata yun, Sen. Si Ruben Yandok ang di ba? Magkano, Nelson? Mahina yung Nahihirapan po yan. natin. Mayroon ata kayo dyan nota. Ito. Bureau of Customs Collection for the year 2025 reported collecting between 220 billion and 260 billion solely from excise taxes on imported petroleum products. Bakit hindi sila pareho ng impormasyon? ng DOF Ito, Department of Finance ang sa akin eh. 136 billion ang sabi sa DOF dito. So, 2021, 136 billion. 2022, 155 billion. 2023, 163. 2024, 171. 2025, 173. Nag-average tayo ng 160 billion per year. Average. Excise tax pa lang yan, Sen, ha? Okay, ngayon, sususpindihin natin yon. Oho. So, itong 160 billion na ginagamit natin sa mga priority projects, kung ano man Sa yan, napakaraming siguro bagay. tatanungin natin. Kasi, tinitingnan ko kung saan ginagamit itong 160 billion na nanggagaling sa excise tax. Yung comics, itutuloy pa eh. Opo. Kailangan na... Hindi wakasan eh. Hindi Kung wakasan yun, nakita ko na saan eh. Di ba? Opo. Ngayon, pero ang pagkakaalam ko, itong excise tax, priority projects. Nelson, kung priority projects ito, Hindi dapat. merong impact na naman sa ating buhay. Priority ito eh. Ipa-prioritize mo ba kung hindi importante? Importante. Importante. Sa mga tweet, inalis mo sinuspindi mo yung collection ng excise tax. 160 billion. Opo. Paano ngayon yung gamit nito na patungkol sa ordinaryong mamamayan?
Eh, masasakripisyo yan, sir. Nagsasakripisyo yun. Opo, oo. So mag-a-add sa sufferings. Yes po, pasakit talaga yan. Ano yung suffering sa Tagalog? Pasakit nga raw po yan. Pasakit. Oo. So panibagong pasakit Ay, tsak po yan. Opo. sa nararamdamang kadalamhatian ng ating mga mamamayan. Opo. Kailangan ba na ano mo? Kaya nga sinasabi ko, nakikita ko yung sa Rotterdam Refinery na nandito sa Singapore. Nakikita ko rin yung Petronas na ang kanilang mga tangke nandito lang sa Singapore eh. Oo. Sa Singapore lang ang kuha natin. Singapore at saka Malaysia lang pala. Napakalapit eh. Bakit ka pupunta sa... Kaya nga sinasabi ko, di ko nga ayaw ninyong tatlo Opo. na... Kasi gusto namin diretso ho kami doon sa ihayag. Santa Formos eh. Opo. O kukontrata na lang tayo ng isang diesel na kaya nga ang Ayan. transaction, Pwede. diesel to tank transaction. Pupunuin niya. Tapos, Pwede naman pala kung gano'n, di ba? Okay. Magpapadata yung tanke ngayon, doon sa ang gawin natin, doon na lang sa mga minor players na lang. Ano yung mga minor players ngayon? Kasi, Opo. ang mga minor players ngayon, pag pinagsama-sama mo ang kanilang share Opo. sa total petroleum market, 30% sila eh. Maliit lang pala Yung talaga. tatlo, 70% talaga. Oo, kaya So pala. mapipilitan tayo ngayon. Ayaw na kitang gamitin ngayon. Ayaw mo magbigay tatlo, libro mo eh. Oo. Ayaw mo rin buksan ng libro. Ayaw mo rin. Oo. Gagamit ako ng nitong mga Small players. small players. Ang pinakamalaki yung Total Petroleum. O sir. halimbawa, sasabihin ko sa Total, okay. Halika, Total. Total lang eh. Total naman eh. Nandiyan ka lang. Nandiyan ka na eh. Oo, opo. Oo. Oo. Sasabihin natin sa DO, bigyan mo ng karampatang permit ito. At saka yung mga kakailanganin niya para makapag-import. Kasi dapat meron siyang official ICPO. Ha? Oo. Oo, meron siyang commercial invoice. Ganun pala yun. Oo, tapos meron siyang ATSC, yung Authority to Sell and Collect. Opo. Meron siyang DTA, Deep Authorization. In DTA, ito yung permit na ibinibigay para manually ma-inspect niya yung nilalaman nung Anong tanker Nung mo? tangke. Opo. Oo. So lahat ng ito, statement of product availability, commitment letter to supply, lahat ng ito, authority to verify. Pag lahat ng ito na, pwede nang Pwede na siya makipag-transaction po. pwede kinakailangan lang pumayag ang DOE na bigyan mo na nga nito. Huwag kayong aangal kayong dalawa o kayong tatlo ha. Baka harangin ng tatlo yung bibilan niya, ha? Baka, Baka nga ganun ang mangyari. Kaya natin dinidiscuss ito. Ayun. Samantalang itong sinasabi ko, hindi ko inaalis ang excise tax. Hindi ko inaalis ang VAT. Hindi Pero- masasakripisyo yung priority projects, Sen. 45 pesos pa rin eh. Oho. Kung ang pag-uusapan, Rotterdam Refinery, Oho. base in Sa Singapore. Oho. So meron siyang 4.6 pesos. Eh, Halos 5 piso per liter. Kung sa Malaysia naman, sabi ko nga sa iyo, at least may piso pa siya. Meron Pero pa hindi lugi. Kaya tinatanong ko sa inyong tatlo, bakit kinakailangan maging 110? Oho. Gusto ko makakita ng justification. At hindi aabot. Tama kayo, Sen. Kasi kung yan ang magiging formula natin, yan ang gagawin, hindi ka aabot ng 70 pesos per liter siguro. Kaya 60 pesos per liter. Ito na lamang biofuel na ito. Oho. Ano ang magiging problema kapag ito sinuspindi na? Sa panukalang batas kasi, Kasama yan. sususpindihin ng hindi higit sa 1 taon. Opo. Opo. O anong mangyayari ngayon? Yung locally sourced biofuel, mapapalitan nung tinatawag na, meron silang tawag dyan eh, yung palm methyl ester, PME. Yung sa atin kasi coconut Coconut. Opo. methyl ester, CME. Oho. So mapapalitan ng CME natin ng PME. Oho. Pam. O ano mangyayari sa local industry? Ito yung problema. Bagsak na naman Madi-displace tayo. madi-displace ngayon yung CME natin. Maapektuhan, sinasabi ko nga sa iyo, yung presyo ng kopra. Opo. Mahihina yung farm gate income ng mga farmers natin Opo, sa yung mga magniniyog. magniniyog, ano? Opo. Oo. O ano mangyayari doon sa pre-excess ng supply natin? Makikipag-compete ka sa export Aha. na very competitive ngayon. Nako. Ang daming substitute sa biofuel na nanggagaling sa coconut ngayon eh. Opo. So, yung industry ngayon, pagsasakripisyo to. Ah. So, ang dami kagad ginawa, aalisin ang excise tax
160 billion, paano yung pinaggagamitan nito kung pag-uusapan ay yung pananggalang para sa mamamayan? Oho. O, edi ngayon, problematic yun. Isususpindi mo yung gamit ng locally sourced biofuel, mag-i-import ka sa, kasi ang kanilang threshold, dapat hindi tataas ng 5% yung cost ng fuel pagka binlend mo eh. Opo. Mahal kasi daw yung coconut oil. Oo nga. mahal. So mag-i-import Mag-i-import, ngayon. opo. O madi-displace ngayon yung locally sourced biofuel natin. Wala ng ano. Oo. Paano ngayon yun? Ang assumption ba natin yung CME, ito yung coconut methyl ester at saka yung palm methyl ester. Ano ba yun? Talagang yung replacement, yung ba parehong-pareho ba yung kanilang karakteristik? Palm tsaka ng coconut. Oo, ibig ba sabihin ano ba ang epekto kaya niyan? Oh. Paano yung halimbawa, yung ano na lang, yung performance ng engine mo, kung halimbawa, sasakyan, halimbawa, kung- ano na ba yun? Na-test na ba yun? Oho. Oo. Meron pa tinatawag na cold flow behavior. Kukwentahin mo pa yun, ano? Yung stability sa storage. Opo. Parehong-pareho ba? Yun ang tanong. Ngayon, sabi na hindi po. O, paano ngayon ito? Ang daming consequence. Kasi negative consequences. Tama. Oh. Pagkatapos, alam mo, yung biofuel, hindi lamang siya pang-suporta sa ating energy sector. Gano lang yun, parang 2% o something lang yun eh. Yes po, napakaliit lang yan. Pero kaya ginamit yung mandatory sourcing ng local biofuel Opo. para sa economic and social support sa coconut industry. sa mga Yun ang pagkasaka pinaka-ano natin nun. ng nyog. Yun ang pinaka-ano nun. Oho. So, 1 year mong sususpindihin yun, naglulupasay na yung ekonomiya natin. Yan, sabi ko nga sa inyo. Oho. Paglulupasayin mo yung, Yes. dadami na yung magiging chain reaction na lahat yan. Nalalawak ang problema. Kaya ang itatanong natin, siguro bukas, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, Oho. ano kaya? Shell? Shell, Petron, tsaka Chevron. Oo. Kayong tatlo. Pwede pa po nating pwede ba nating palitawin sa inyong mga na ilan po ba ang porsyento po na kinukuha nyo sa Persian Gulf? Oo nga, no? Nandun talaga nanggagaling. Kasi kailangan lumitaw eh. Mache-check po ba natin, meron po ba tayong pwedeng mapaggamitan na audit na talagang kinuha nyo sa Persian Gulf at hindi nyo kinuha sa Singapore? Dito lamang sa malapit yung pala kinuha yan. No? Kasi alam po namin yung presyo sa Singapore eh. Yung Petronas, nagmi-maintain po ng napakarami pong tangke sa Singapore. Nandyan po lahat ng tangke nila. Yung Rotterdam na pinakamalaking refinery, palaging puno po ito. Bakit hindi po kayo dito kumukuha? Baka yan. Ito open po ito. Hindi naman po inabot ng giyera ito. Kasi ang lagi nilang ginagamit na formula yung Brent crude, no? So, yung Brent crude price. $120 na per barrel. Yun ang kanilang basis lagi sen eh. Kaya tumataas eh. Kahit wala pa rito yung supply nila na Ayan, binili. oo. Yun ang pinagbabasehan, yung mataas na. Kasi ang risk naman daw Yung nila. Rotterdam refinery, Opo. Jen, ang shipment doon, 100,000 liters. Liters. Okay? 100, bali ano yun eh, bali 100,000 metric tons ang ibig ko sabihin. 100,000 metric tons. Yun ang Opo. pinaka minimum. Oho. Pagka kukuha ka sa Rotterdam refinery. Ang ibig sabihin nun, 118 million liters. Opo. Ang presyo nun sa Philippine peso, 60 pesos na per $1 eh. Opo. Oh. Ang isang metric ton kasi, 1,180 liters. So yung FOB, ito yung freight on board, $570 per metric ton. Okay. Ibig sabihin, 1.7 per liter. Aha. Oh. Pag kinuwenta natin sa FOB, Philippine price per liter, 29.83 nga. Ito may kwenta ako eh. Oho. Di, tsaka siguro, no? Bagay, sabi nga, magtatanong naman kayo bukas, dito natin lulutang. Kasi krisis ng buong mundo ito eh. Kung meron man silang formula o talagang isabi ginagawa, habang walang gulo, nason, no? Eh ngayon may gulo, baka na naman pwede tayo dumirekta na kumuha
dyan sa Singapore at saka ng Malaysia kung may itong problema, existing na problema ito, Eh, Sen. tatanong ko, saan nga kayo kumukuha? Oh, yun na nga po. Bakit Oo. hindi ka kumukuha dito? Eh, ito naman ang kuha na sa Singapore. Eh. Oho. Oh. Eh baka kasi naman, alam mo naman, Sen, sa palengke, may suki na ho kami. Pagka kumuha pa kayo dito sa akin, baka magkulang ano sa sinusuplayan Hindi, ko. alam natin ang presyo doon. Oo. Alam natin ang presyo. Meron silang tinatawag na MOPS, di ba? Yung Yes MOP, po. Oo. yung Means of Plot Singapore. Kaya nga, dito nga kinukuha eh. Yan ang mga basis po din po nila sa computation. Oo. Oo. Oh. Di ba yan natin, Sen, siguro makapagpaliwanag ang mga petroleum company o kung sa bagay na yan. Kung ano man. Pero saglit lamang, ha? Kasi po, mainit na tinanggap ng Port Management Office Northern Luzon ang mahigit sa 150 na mag-aaral at mga 8 faculty mula po sa National College of Science and Technology, Dasmariñas, Cavite, sa kanila pong educational tour sa Port of Corimao. Layon po ng pagbisita na mabigyan ng industry standard exposure ang mga mag-aaral mula po sa Industrial Computer at Electronics Communication Engineering sa pamamagitan po ng orientation, symposium at aktual na port tour kung saan kanilang masasaksihan ang operasyon, pasilidad at safety protocol ng mga pantalan. Inaasahang magsisilbing dagdag kaalaman at inspirasyon ang karnasang ito upang higit na maunawaan ng mga mag-aaral ang tunay na kalakalan sa loob po ng pantalan o sa mga port. Ayun, kayo hubay maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin po natin ang paalala ng PPA. Nako, Sen, very enlightening po ang diniscuss natin sa bagay na ito. Alam mo, habang sumasarap ang talakayan natin, napapasarap din yung kain ko ito, Sen, ha? Natikman niyo na ba ito? Ano ba yan? Itong chicharo, ito ah. Lutong, di ba? May tunog? Ah, lutong. Tumutunog pala yan. Ayun o, di ba? Patunogin mo nga. Di ba? Tikman ko. Tikman Baka, ko. baka ano lang, props lang to ha. Tikman nyo, Sen. Alam mo ako, kakain na dyan sa isang kondisyon. Ano po, Sen? Kinakailangan Pero po, suka, may sukatan. patunayan nyo sa akin Oho. na ang problema ng ating mga mamamayan ay pwedeng nguyain na lang. Para sa ganun, ma-resolve natin. Ito, Kung Sen, pwede lang nguyain natin lahat, Hindi, Sen, alam kakain nyo, ako dyan. ang problema ho ng bansa natin ay, di ba, sa dami. Tapos, gutom pa tayo. At least tayo, kahit papano, kahit chicharon man lamang, ay ito ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kita nyo, lutong. Barap. Kaya nga, kung halimbawa, meron man lang kahit gamunggong pag-asa, Opo. na kapag ka nginuya ko yung nginunguya ninyo na yan, Oho. yung karamihan ng problema natin, lalong-lalo nitong tinatalakay nating langis na ito, na, parang natatakot na yung mga mamamayan natin eh. Hindi, Palagi Sen. nilang ginagamit yung Strait of Hormuz. Eh, kung tutuusin lang ha, Opo. di ko kagad naisip to eh. Hindi naman lahat doon binabawalan eh. Ayaw po, Yung opo. mga Malaysian Pwede ho. vessels at saka Indonesian vessels, pinapayagan ng Iran eh. Opo. Basta ang gamit lang po, yuan. Wag lang daw po US dollar ang transactions. Ay, kaya nga. So, ibig ko sabihin, hindi naman talagang ganap na binabawal. Ay, hindi po, hindi po. So, ang problema kasi, tayo kasi, yung pagiging kaibigan siguro natin ng Amerika, baka tinitingnan nila yun. Ay, isa po yun, Kaya lalo Sen. tayong, nadadamay tayo kahit hindi naman natin kagustuhan eh. Oho. Sino bang may gusto na tayo ay madamay dyan sa napakalaking problema na yan? Eh, tama kayo, Di Sen. ba? Ang iwas na iwas tayo dyan, Sen. Ano? Pero, well, nabanggit nyo rin naman ng munggo. Ang isa po sa pinakamasarap ng chicharon, yung may ginisang munggo. Di ba? Paglahok sa... Hindi ako naniniwala Oh, din sa ayan yan, Sen. munggo na Ayan, yan. oh. Refill mo pa, refill mo pa. Yan. Ang chicharon, Opo, opo. talagang balat ng baboy yan. Wala nang ano. Pero ito, Sen, ang sabi po kasi ng R-Lapid, ito po ay healthy snacks. Hindi galing sa balat ng baboy yan. Hindi po. ng buhaya. Healthy snacks po ito. Healthy Balat snacks ng ito, Sen. congressman daw to eh. Tapos Sarap meron pa kainin. tayo. Ito ang pinakamatindi dyan, Sen. Anong ginamit na lalagyan yan? Baka naman maleta yan. Ano po ito? Special ano po ito, Sen? Ayan, Special sour sauce. Suka. Yun. Wala ba tayong platito dyan? Platito. Para umorder. Ang sarap mo yan, kung halimbawa nakasangkap dyan yung problema. Ay, Pag opo. nguya mo, mawawala ang problema ng ating bansa. Oho. Hindi, Sen, alam nyo kasi, ang tao kapag may problema, usually ang tendency, sumubo ng sumubo ng mga pagkain.
Kaya Oo. nga, ang ating isusubo na lamang, ito Kaya healthy. nga ang nangyayari, puro diabetic na, hindi ba? Ayan, opo. Kasi sa kanila, overeating naman po yun. Dito muna tayo, habang nagmimerienda. Sige, sige, sige. Ano ko lang tong- Bumisita pala sa inyo, Sen, ang ambassador ng South Korea. Ay, hindi pala kayo, ano ba ito? Nag-meeting kayo, hindi nyo kami sinama ni Jen. Basta may dala atang langis diyan eh. South Hindi, Korea? nagpunta ako sa sumandali doon, mga Ayun, ang sinasabi kayo po namin. nagpunta, yes. tatlong araw lang naman yun kasi Oo. Ay, yan ang sinasabi ko na nga ba, oh. natanguhan ko na yung mga kababayan natin doon. Kasi nga dahil sa ang daming problema, Opo. sinadya ko na rin sa dalawang bagay, makumusta natin sila. Pagkatapos, mabisita ko naman yung ating embahada sa South Korea. Maayos naman po. Napakaganda ng pagtanggap ng ating ambassador doon. Oo. Ambassador Bernadette Teres. Fernandez yata o Fernandez. Oo. Talagang pati yung lahat ng ano niya, lahat ng departamento. Inisa-isa natin magmula sa agriculture. Opo. Merong yung labat, yung tungkol sa mga manggagawang migrant workers, ano? Opo. Pati yung sa kanilang housing, no, pati SSS, Pag-ibig, nandun lahat eh. Kaya inisa-isa ko silang lahat. Aha. No, ang kaya lang dahil sa agriculture ang pinaka gusto nating talakayin doon dahil ang South Korea kasi nag-iinganyo sila ng mga kababayan nating mahilig sa farming. Yes. Tina-train nila doon. Totoo po yan. Oo. Alam mo ba ang upa nila doon pagka halimbawa sila'y pumayag na ma-employ doon? Oo. Tinanong ko kumikita sila ng hanggang 80,000 pesos per month. Converted na. Sa pesos. Opo. Aha. O saan mo kikitain dito yun? Nako, At saka napakaganda po ng mechanization ng nasa hindi mahirap mag-farm. yung farming mechanization po nila sa napakaganda. Sinabi ko nga sa kanila, doon ko lang nakita sa South Korea, maging sa bansang Japan, Opo. puro bilyonaryo ang ang mga magsasaka po? magsasaka eh. Oh, yun ang Dito lang sa sinasabi bansa natin, Oo. kabaligtaran. Sila yung nagtatanim ng palay, nakakainin natin. Pero sila yung halos hirap na hirap sa paghanap ng makakain. Pero wala silang chicharon doon. Sen. Meron. Na ganito kalutong. Hindi, meron sila pero hindi ganyan ang itsura. Ganun po. Oo, ibang chicharon. Yun nga. Oo. At saka Ayoko na lang sabihin dahil sa baka maawa kayo sa nginunguyanin. At saka nag-i-import sila sa Pero masarap din yung inunguyanin Ayaw nyo. po naman, oo. Oo. Yan po yung ginawa ni, ano to, itong ating mga kaibigan sa R. Lapid Chicharon. Sa pangunguna po ni Ate Bioli Lapid. Si Ate ganun ba Bioli. Ay, nako. Alam mo, close na close po ako dyan, Sen, eh. Noon pa po, Bata talagang pa tayo, di ba? bata pa lang ko kami. Ate Bioli, kamusta na po kayo? Tagal na po tayo hindi nagkikita. Minsan, Buti na- sana yung makadaupang, naalala niyo po kami. Naalala nyo kami bigyan ng Opo. chicharon dito. Opo, Para opo. maging malutong ang aming usapan. So, pero para ma-relate natin yung pagpunta ko sa South South Korea. Korea. Yes po, sir. Naitanong ko din naapektuhan ba kayo ng biglang pagsasara ng Strait of Hormuz. Strait of Hormuz? Oo nga pala, siyempre, yung petrolyo dun sa kanila. Sen. Meron din sabi nilang gano'n, parang out of parang excitement o kaya kung gano'n. Pero alam mo, isang araw lang na nakapag-adjust sila kagad Ganun po Hindi kabilis. nagkaroon ng apekto sa kanila. Hindi kagaya natin. Isip-isipin mo naman. Oho. Magkano? 55 pesos tayo, biglang naging 110. Oh, yan. At bukas po, another, paano mo i-justify yan? Yun Yan ang gusto kong itanong sa kanila. Bakit naging 110? Bakit biglang... Siyempre, merong kwenta yan, di ba? Oho. Merong kwenta yan. Kasi mangyayari lamang yan kung palilitawin po ninyo at talaga namang mababalidate natin ang lahat ng inventaryo ninyo nanggaling sa Strait of Hormuz. Ayun, dumaan na Doon talaga dumaan. doon. Oho. At hindi na kayo makakakuha. Ano po yung silbi po ng mga tangke sa Singapore na yan po ay talagang inimbak ng dalawang malalaking refinery sa mundo. Oho. Yun pong Suez Canal Opo. at saka yung Red Sea, hindi po nag-stop yun. Yun po yung NLEX o SLEX. Oho. Ha? Ito isa, Strait of Hormuz. Ito namang Strait of Hormuz parang Maliit na kalsada lang po ito eh. parang Visayas Avenue lang yun. Oo po yun, oh. Di ba? Ba't ba yun nga, tatama kayo, bakit kayo nang ipini-play up ng gusto, no? Uy, dahil nga nagkagera. Ah, Wag nating maring merong naapektuhan pero wag po nating isipin na dahil nga yang nagkaroon ng Strait of Hormuz, sabi pa nga magbebenta pa ng kung ano-ano para lang makabili tayo. noong Biyernes ata, Nelson, binalita mo na may plano tayo magbenta ng government property
para lamang tayo magkaroon ng pera. At yung pera ba yun, sinabi ba sa balita na yun ang gagamitin pambili ng... Bakit? Ang ibig ba sabihin, kayong tatlo na oil major Company. players, Opo. wala na kayong pambili? Oo nga, no? Eh, naging 110 nga eh. Mas dumami bakit ang nga palang pera nyo. gobyerno na ang mag-aano? Ba't gobyerno na? Kung gobyerno na, okay lang. Ito yung gagawin natin. Okay, pero pumayag kayo na kami na ang bibili. Opo. Ilalagak namin sa inyong mga istasyon. Opo. Oh, pero ito yung presyo. Babalik tayo sa 55 kasi ang kwenta nandito lang eh. Oo nga, no? Eh, tapos sabi ni Secretary Hindi Sharon- kami dadaan sa Hormuz. Oo. Kukuha lang kami sa Singapore kasi nandun ang dalawang Baka nga malalaking refineries. Baka nga naman, pero open ba sa lahat yun, Sen? Baka naman pinipili nga lang nila makabibili doon. Hindi naman open sa So, lahat. hindi pakita nila sana pinipigil. Bakit pipigilin ng ano? Bagay, Pipigilin tama ka. tangki yun eh. Oo, refinery ngayon eh, lahat open eh. Kailangan i-open pati libro. I-open lahat para sa ganun, malaman natin gaano ba talagang epektong nangyari sa atin? Bakit naging 110? Yun ang una kong tanong eh. Ah, So, kaya natin dinidiscuss para sa ganun, ngayon, kung nakikinig sila, mag-isip na sila ng dahilan. malamat. Ang ako Sen, ang nakikita ko nito, yung taong bayan, nga, no, bakit nga ba nagkaganon? At kahapon, Ano ang epekto? Halimbawa, kung nandun yung NEDA, DepDep na yata ang tawag ngayon. Opo, DepDep. Oho. So, ano pong epekto sa presyo ng 110 pesos per liter? Nako, palo na O lahat sige, po yan. palagay mo, meron pa po tayong supply ng pagkain ngayon. Oho. May pambili pa kaya naman ang karaniwang mamamayan? Yun ang tanong eh. May pambili, gaano ang mabibili? Yan po ang totoong pasakit na sinasabi yung sufferings talaga yun. Oo, Talagang- sabi nga ni Mrs. Kaninang umaga, pinag-uusapan namin, bakit kanya yung pinamamalengke natin biglang nadoble? Noon doble po ang halaga yung pera. Oo. Pero yung Halimbawa, 100 pesos, opo, naging 200. naging 200. Maski siya nag-isip din eh. Pero ang nabili, mas makaunti pa kaysa naunang... Baka kasi Hindi, naman... yun din. Yung dati mong ganun binibili. Halimbawa, kamukha nito. Ito yung basket ng chicharon. Yan, opo. Oh. Nabibili mo sa 100 pesos. Ito. Oho. Ang sabi niya sa akin, ganito rin na pero 200 Naging na yung 200 ano ko. na. Sabi ko, paano nangyari yun? Ito nga, ako nga, siya yung nagbabudget eh. Oho. Oo. Kinakailangan nating i-rationalize ito. Paliwanag na. Hindi ba pwedeng masyadong malaki? Mahigit 55, naging 110. 110. Kwentain mo nga ilang porsyentong inilukso. 55, 110, almost 50%. Almost 100%. Kwentahin mo. Oho. Ilang porsyento? At bukas, another 10 pesos. So, Hindi, maging 100. yung 110 muna. Huwag mo 110. tinatakot ang mga kababayan natin. Sige. 55, 110, Oo. Magkano? mula sa 55. Sen, Meron. na ganito kalutong. Hindi, meron sila pero hindi ganyan ang itsura. Ganun po. Oo, ibang chicharon. Yun nga. Oho. At saka Ayoko na lang sabihin dahil sa baka maawa kayo sa nginunguyanin. At saka nag-i-import sila sa Pero masarap din yung nginunguyanin Ay, opo naman, oo. Yan po yung ginawa ni, ano to, itong ating mga kaibigan sa R. Lapid Chicharon. Sa pangunguna po ni Ate Bioli Lapid. Si Ate Bioli. Ay, nako. Alam mo, close to close po ako dyan, Sen, eh. Noon pa po, Bata talagang, pa tayo, di ba? bata pa lang ko kami. Ate Bioli, kamusta na po kayo? Tagal na po tayo hindi nagkikita. Minsan, Buti na- sana yung makadaupang, naalala niyo po kami. Naalala nyo kami bigyan ng Opo. chicharon dito. Opo, Para opo. maging malutong ang aming usapan. So, pero para ma-relate natin yung pagpunta ko sa South South Korea. Korea. Yes po, sir. Naitanong ko din eh. Naapektuhan ba kayo ng biglang pagsasara ng Strait of Hormuz. Strait of Hormuz? Oo nga pala, siyempre, yung petrolyo dun sa kanila. Sen. Meron din eh, sabi nilang gano'n, parang out of parang excitement o kaya kung gano'n. Pero alam mo, isang araw lang na nakapag-adjust sila kagad eh. Ganun po Hindi kabilis. nagkaroon ng apekto sa kanila. Hindi kagaya natin. Isip-isipin mo naman. Oho. Magkano? 55 pesos tayo, biglang naging 110. Oh, yan. At bukas Paano mo i-justify yan? Oh, yun Yan ang na. gusto kong itanong sa kanila. Bakit naging 110? Bakit biglang... Siyempre merong kwenta yan, di ba? Oho. Merong kwenta yan. Kasi mangyayari lamang yan kung palilitawin po ninyo at talaga namang mababalidate natin ang lahat ng inventaryo ninyo nang galing sa Strait of Hormuz. Ayun, dumaan na Doon talaga dumaan. doon. Oho. O At kaya- hindi na kayo makakakuha
Ano po yung silbi po nung ng mga tangke sa Singapore na yan po ay talagang inimbak ng dalawang malalaking refinery sa mundo. Oho. Yun pong Suez Canal Opo. at saka yung Red Sea, hindi po nag-stop yun. Yun po yung NLEX o SLEX. Oho. Ha? Ito isa Strait of Hormuz. Ito namang Strait of Hormuz parang Maliit na kalsada lang po ito eh. parang Visayas Avenue lang yun. Oo po yun, oh. Di ba? Ba't ba yun nga, tatama kayo, bakit kayo nang ipini-play up ng gusto, no? Uy, dahil nga nagkagera. Ah, Wag nating maring merong naapektuhan pero wag po nating isipin na dahil nga yang nagkaroon ng Strait of Hormuz, sabi pa nga magbebenta pa ng kung ano-ano para lang makabili tayo. noong Biyernes ata, Nelson, binalita mo na may plano tayo magbenta ng government property para lamang tayo magkaroon ng pera. At yung pera ba yun, sinabi ba sa balita na yun ang gagamitin pambili ng... Bakit? Ang ibig ba sabihin itong kayong tatlo na oil major Company. players, Opo. wala na kayong pambili? Oo nga, no? Eh, naging 110 nga eh. Mas dumami bakit ang nga pala pera nyo. gobyerno na ang mag-aano? Ba't gobyerno na? Kung gobyerno na, okay lang. Ito yung gagawin natin. Okay, pero pumayag kayo na kami na ang bibili. Opo. Ilalagak namin sa inyong mga istasyon. Opo. Oh, pero ito yung presyo. Babalik tayo sa 55 kasi ang kwenta nandito lang eh. Oo nga, no? Eh, tapos sabi ni Secretary Hindi Sharon... kami dadaan sa Hormuz. Oo. Kukuha lang kami sa Singapore kasi nandun ang dalawang Baka nga malalaking refineries. Baka nga naman... pero open ba sa lahat yun, Sen? Baka naman pinipili nga lang nila makabibili doon. Hindi naman open sa So, lahat. hindi pakita nila sana pinipigil. Bakit pipigilin ng Bagal, Bakit pipigilin tatama ka. tangki yun eh? Oo, refinery ngayon lahat open eh. Kailangan i-open pati libro. I-open lahat para sa ganun, malaman natin gaano ba talagang epektong nangyari sa atin, bakit naging 110. Yun ang una kong tanong eh. Ah, So, kaya natin dinidiscuss para sa ganun, ngayon, kung nakikinig sila, mag-isip na sila ng dahilan. malamang ang ako Sen, ang nakikita ko nito, yung taong bayan, nga no, bakit nga ba nagkaganon? At kahapon, kahapon... Ano ang epekto? Halimbawa, kung nandun yung NEDA, DEP na yata ang tawag ngayon. Opo, DEP. So ano po ang epekto sa presyo ng 110 pesos per liter? Nako, palo na O lahat sige, po yan. palagay mo, meron pa po tayong supply ng pagkain ngayon. Oho. May pambili pa kaya naman ang karaniwang mamamayan? Yun ang tanong eh. May pambili, gaano ang mabibili? Yan po ang totoong pasakit na sinasabi yung sufferings talaga yun. Oo, Talagang- sabi nga ni Mrs. Kaninang umaga, pinag-uusapan namin, bakit kanya yung pinamamalengke natin biglang na doble? Noon doble po ang halaga yung pera. Oo. Pero yung... Halimbawa, 100 pesos. Opo, naging 200. Naging 200. Maski siya nag-isip din eh. Pero ang nabili, mas makaunti pa kaysa naunang... Baka kasi naman... Hindi, yun din. Yung dati mong ganun binibili. Halimbawa, kamukha nito. Ito yung basket ng chicharon. Ayan, opo. Nabibili mo sa 100 pesos. Ito. Oho. Ang sabi niya sa akin, ganito rin na pero 200 Bagay na yung 200 na. Sabi ko, paano nangyari yun? Ito nga, siya yung nagbabudget eh. Oho. Oo. Nak, Kinakailangan nating i-rationalize ito. Paliwanag na. Hindi ba pwedeng masyadong malaki? Mahigit 55, naging 110. 110. Kwentahin mo nga ilang porsyentong inilukso. 55, 110, almost 50%. Almost 100%. Kwentahin mo. Oho. Ilang porsyento? At bukas, another 10 pesos. So, Hindi, maging 100. yung 110 muna. Huwag mo 110. tinatakot ang mga kababayan natin. O, sige. 55, 110, Oo. Magkano? mula po sa 55. Hindi 100% nga po, Sen. Kasi 55 Hindi nga plus magkano 55. nga 100% mas eksakto? 110, di ba? 55 plus 55. 55 plus 55 cent, 100% po talaga. Dalawang 55, hindi 110. Tama, 100%. Oh. 100% ang tumaas, Kaya nga nadoble. dumoble. Nadoble nga po. Opo. No, 100% nga. Pero sabi Ngayon, hindi ba dapat ipaliwanag natin? Bakit po naging 110? Meron naman siyempre ang paliwanag yan eh. pero may pampalubag loob siya ng inyong kumare, si Secretary Sharon Garin. Para Hindi ko naman siya kumare, kaibigan lang siya. ganun ba? Si Garin pa, yung isa pa, Janet pala, tawag niyo. Janet Garin, oh. Opo. Ano Ang sabi niya po, darating na yung binili nating 300,000 300,000 barili.
na bariles galing po sa isang bansang hindi pinangalanan. Kapitbahay na bansa na natin. 300,000 na Bariles. bariles. Oho. Kwentahin mo nga, yung bariles ilang litro. Pero sabi po niya, good for 2 days lang po naman yun. Oo, konti lang. Kaya nga, sinasabi ko nga sa'yo. Kasi, ang consumption natin per month ng diesel, Opo. 1.1 to 1.2 billion liters. Nako, wala. Oh. Gamumu pala yun. Gasolina, 800 to 900 million liters Grabe. per month. Ngayon, ito bang 1 billion palagay mo na 1 billion per month. Opo. Lahat ba dumadaan sa Strait of Hormuz. Strait of Hormuz? Yan po ang sikreto ng mga petroleum company. Hindi, kaya nga, ano tayo, magtalastasan tayo. Ikaw, Shell, Chevron, si Direk, Petron. Oo. Pwede po bang malaman po natin, saan po nang galing ang inyong inventaryo? Naku, Sen, alam ko. Saan po ilan po yung nanggaling sa Strait of Hormuz? Aha. Ilan po yung nanggaling sa direktang rota na nanggaling sa Rotterdam na nandito na po yung tangke? Hindi naman po kayo pupunta sa Rotterdam, ang tangke po nila nakahimpil na po dito sa Singapore. Ganon din po yung Petronas, naghimpil din dito. Dalawang refineries lang naman po yun eh. Opo. Hindi po ba dito kayo bumibili? Sa totoo lang, Sen, alam nyo, marami na pong pagdinig dati sa Senado. Buksan lang ang libro nila. Magkapit-pitan. Lahat na pitpitin ninyo. Hindi lalabas at lalabas po Hindi yan. kasi napupunta lang kami doon sa excise tax. Akala mo yun ang pinaka Solusyon. ultimate na solusyon. Oo. Sabihin ko sa inyo, kahit na sinuspindi natin ito, merong problemang kinreate di ba? Opo. Dahil nawala yung priority projects natin Yes. na sinusuplayan ng excise tax. Pagkatapos sasabihin mo 110, magiging 120, di nawala na naman yung excise tax. Oo. Kahit na tanggalin mo pa, hindi ito yung ultimate solution. Kailangan yung amount ng supply natin manatili. Kaya itatanong ko, bakit ayaw nyo mag-import dito sa ano? Oho. Bakit ba palagi nyo sinasabi ang ginagawa nyo dahilan yung Strait of Hormuz? Ay, nako. Oo. Ay, ewan ko, Sen. Ito, meron tayong isang... Walang iniwan doon sa isang tao na nagsabi na, teka muna, bago ko tatawagin yan kinakailangan i-adjust muna nila yung kanilang Sasabihin. yung kanilang sasabihin. Kinakailangan ma-overcome nila kanya yung theory ko on believability. Oho. O kaya ma-overcome nila yung aking calculation on, anong tawag doon? Yung logistical nightmare. Oho. Merong nagsabi nun Anyway, Sen, wag na nating... baka wait pa ulo ni Nelson din, ha? Ito, Sen, baka makatulong po ito. Natakot ka na naman. Baka... But meron ba tayong binabanggit na pangalan? Hindi, wala naman po. Hindi. Paghalimbawa lang nga sa akin. Opo, oho. Mga tuwirang ka base sa ebidensya. Oo. Okay? Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, teka muna, ilapit-lapit nyo sa i-adjust ninyo muna. Oho. Ilan bang malitang gusto mong alisin natin kay ganun? Yung ba pag-adjust? Anong pangalan ba yung tatanggalin natin? Oho. Yun ang pag-adjust, di ba? Yes po. O kanya, tanggalin mo lahat. O yan, okay na, tatawagin na natin sila. Hindi po pwede yung ganun. Oho. Oo. Ito, Sen, ewan ko, baka makatulong po ito. Kasi meron pong kasama sa Senado, nagpanukala, Senator J.B. Ejercito, magtatag na raw po ng isang Government Interagency Task Force na tututok na po sa posibleng epekto ng lumalalang sigalot sa gitnang silangan, ekonomiya at enerhiya. Ang panukala po ng Senator J.B., dapat na po maghanda na ang pamahalaan para sa anumang maaaring mangyari at hindi na po hintayin na lumala pa po ang krisis. At hinihikayat po niya ang Executive Department na magtatag daw po ng National Contingency Framework at ang nakakabahala daw po ng posibilidad na maapektuhan ng patuloy na pagtaas ng supply ng langisten. Diyan, ganito yan. Nasara, halimbawa, yung Hormuz. Opo, Strait of Hormuz. So, wala na makakadaan sa Persian Gulf hanggang sa Oman. Okay? Pagkatapos, sinara ang Suez Canal. O talaga may problema ng buong daigdig. Opo. 20% lang ang sa Hormuz 80% gumagana. Sa Suez Canal, Ang sinasabi ko nga sa iyo, yung pinagkukunan sa Singapore lang. Ba't may giyera ba sa Singapore? Wala po, safe na safe. Kaya nga gusto kong sagutin nila, saan ba kayo kumukuha?
Buksan na libro, saan ba kayo kumuha at saan pa kayo kukuha? Wala na ba kayong pambili? Meron, kasi dinagdagan nyo. Oho. So ano ang magiging problema natin? Oo nga, no? Kasi di ba dapat... Nandito nga sila eh. Oo. Oho. Saan ka ba bibili? Dadaan ka sa Hormuz. Hindi ka nga dadaan doon na sa Singapore eh. Ang layo naman nung Singapore at saka yung Persian Gulf. Pinagdudugtong mo ba yung ang ibig mo sabihin, yung dinadaanan ng Hormuz, andun din ang Suez Canal, Magkalayo po magkahiwala yun, yun eh. magkaiba, oo. Parallel na yun eh, body of water eh. Ipakita mo nga direct para lang magkaroon ng ideya yung ating mga... Yung pinapakita niyo yung mapa kanina. Pwede bang pakita nyo Meron kayo na. Oo. Yung para mayroong idea ang ating mga kababayan. Ayan o. Oh, mula sa Rotterdam, Suez Canal, ano ito yung pula? Ano itong pula? Kung pupunta ka sa Cape of Good, bababa ka sa Africa. Africa yan, area, napakalayo yan. Yan ang pinakamahabang route. Opo. Oh, alam mo ba kung ilang Ilang araw? ilang nautical miles? 115,000 yata. Wow. Yan ang pinaka-logical kasi magmula sa Rotterdam, papasok siya sa Suez Mediterranean Sea yun eh. Oho. Bago yung Suez Canal, Mediterranean Sea yan. Aha. Suez Canal, pupunta sa Red Sea. Ayan ang Singapore, oh. Opo. Ipakita mo nga yung bandang taas niyan. Yung Hormuz, sa taas yan ng Suez Canal. Oh. Hindi karugtong niya na yan. Yun ang kumbaga sa highway natin, major highway. Yan ang NLEX. Ganun po. Yun namang Strait of Hormuz na nandyan yung Gulf of Oman at saka yung Persian Gulf. Parang Commonwealth Avenue lang yan. Ano? Ito kasama ating May cameraman. pila yung Commonwealth eh. Magmula ka sa hanggang, di ba? Oo, hanggang dyan sa may Quezon City Circle. Hanggang sa Pilcoa. Opo. Papasok ka. Yun ang Strait of, yun ang Persian Gulf. Oho. Pero yan ang NLEX. Magmula ka sa Balintawak hanggang Baguio na yan. Pero ang sabi nyo nga, hindi naman natin kinakailangan pumunta ng Rotterdam kasi Singapore available na. Nasa Singapore, ayun oh. Oho. Ayan. Maliwanag ba yun? Maliwanag na maliwanag, Sen. Limang tanker. Hindi tanker. Limang vessels. Mga Opo. tanker yan eh. Pupunta rito. Mag-unload lang. Ayan. Diretso ulit. Balik sa Pilipinas. Pangalawa, balik. Papayag lang kayo. Gagamitin ko yung inyong mga estasyon para diyan ko yung ilalagay. mga Kasi facility. wala akong ano. No, pero, dictated ko ang price. Balik tayo sa 55 pesos. Dalhin lang yan sa Subic at saka doon dito sa Calaca, Batangas. Diba? Nandiyan po yung malalaking refinery natin. Saka dito sa may Pandakan. Oo nga, ba't ba kinakailangan diretso na natin sa mga estasyon? Opo. Di ba? Hindi, kasi siyempre yung mga truck nila, Yung mga Sen, truck, yung mga pipes, ganyan, karga ng truck, lahat. Kasi crisis eh. May panahon tayong may problema Pero tayo. hindi ako makapaniwala na biglang sumaltek ng 110 Opo. at ginamit lamang yung Strait of Hormuz. Mahirap na yun. Ang gagamitin mo lang dahilan para magdahilan ka lang. At ang malungkot pa doon, sabi mga Nelson, magbebenta pa tayo ng mga ari-arian. Yung pagdadahilan, yun ang mabigat eh. Sana kung tunay na dahilan. Kaya ako binabalik sa iyo kanina. Oho. Ha? Hindi logistical nightmare ang pinag-uusapan dito. Mukhang pagdadahilan nga lang ito. Sen. Pagdadahilan lang yun. Meron atang mga negosyante ang gusto mabenta yung tatlong property ba yun, Nelson? Oo. Maylong, Atrium at saka itong FTI sa Taguig. yung Hindi. food terminal. Ang assumption ba tayo na talagang ang gobyerno nang bibili? Ayaw nyo nang bumili kayong tatlo? Parang ganun po ang inilulutang nila, Sen, kasi magbebenta na tayo ng ari-arian eh. Parang government to government. Government to government transactions. So ano sasabihin ngayon ng tatlo? O di magiging irrelevant kayong tatlo? Kami na nga Parang So ganun na po sasabihin siguro ko ngayon, mangyayari. halimbawa, ako ngayon ang presidente dahil meron akong emergency power. Okay? Oho. Hanggat naggegerahan itong mga tatlong bansa na ito, Oho. gagamitin ko ang inyong mga facilities. Oho. Babayaran ko na lang kayo ng parang royalty. Royalty fee na lang kayo. Ang gobyerno ngayon ang mag-import. Opo. Diretso ko sa inyong tapos kayo, ito yung share ninyo. Pero ang presyo natin is 55 pesos. Ayun. Yung kita natin, kasi may kita ito eh. Opo. Kung Rotterdam, sabi ko nga sa'yo, halos 5 piso. Mga 5 piso pa. Pagka Petronas Malaysia, may piso. Piso na lang, oo. Okay, sasabihin ko sa ako ang gobyerno, hati tayo.
Oo. Kung sa 250 sa'yo, 250. Pareho tayo may kita. Pero 55 pesos, ang talagang kumita, mamamayang Pilipino. Ayun. Kung piso, halimbawa, kinuha natin sa Petronas sa Malaysia, Opo. 50 centimos per liter, 50 centimos para sa gobyerno, Pwede pa rin, oo. pareho tayong masaya. Oo. Anong po problemahin dito? Paano napunta yung 110? Oo nga. Di ba dapat ganito yung discussion? Hindi yung excise tax ng excise tax pagkatapos biofuel. Oo. Sa kahanap ng Oo. kakahanap, meron naman palang pwedeng mahanap na mas magandang solusyon. Kaya nga, Yung sinasabi ko. China. Oo. Yung China, marami. Ayun na pala. Kasi China, pinapayagan sila ng Iran na na kumuha. makabili. Hindi, ayaw kong i-discuss yan China. Oo. Alam mo naman Oo nga pala. kapag dinidiscuss yan, akala mo Napapar- samantalang ang gusto ko lang naman mag-drawing, ano? Oo. Pero Sen, Kapag na-drawing ba yun, pabor ba sa China? hindi, na-drawing na. Pabor sa Drawing atin yun. natin yun eh. Pabor sa atin yun. Ang kaso, ang kaso, Balik tayo sa- yun ang kaso. Dito na tayo sa- Nguyain mo na lang. Dito na lang tayo sa ano. Pero nung isang araw, di ba? Mismo ang Department of Energy Secretary nagpunta sa ambassador ng China at diniscuss itong tungkol sa supply ng problema natin sa... Tapos nung nakabili, sabi niya sa isang bansa malapit sa atin. baka nga malapit. Malapit lang. Anyway, magpa-break muna tayo ha. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Nagkagasolina eh. Nagkaroon ng krudo sa katawan po. Nakainom ka lang ng suka, nag-iba ka na. Ay, nako. Gamit po yung mga remote control, scan po net 25 sa TV menu ha. At pagkatapos mas-scan, piliin po net 25 HD mula sa listahan Pwede ng ba? mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng saganang mamamayan. Ayon. Nelson, teka lang. Saan ba yung sinasabi? Mayroon tayo isang balita dito na tinitiyak pala, Sen, na wala naman pala tayong krisis sa produktong petrolyo eh. Saan ba yun? Ito, ha? Ito. Ibig sabihin may kumampi sa akin? Opo, Sen, mula po mismo sa Malacanang, mariin po kinukundi na ngayon ng Malacanang ang usaping meron naman ng oil crisis sa bansa at sinasabing sapat ang supply ng langis, ngunit umiiral po yung price disruption. Yun pala problema sa price disruption, bunsod daw po ng tensyon sa gitnang silangan. Sinabi daw po ni Energy Secretary Sharon Garin at iginigit din daw po ni Secretary Yusek Claire Castro na wala pong krisis sa supply ng langis, kundi nagkakaroon lamang po ng kaguluhan sa presyo dahil sa kaganapan po sa gitnang silangan. Ayun pala, Sen, wala tayong kakulangan sa supply. Ang hindi lang daw talaga mapigil yung pagsirit ng presyo. Ayun nga ang dapat Opo. ipaliwanag. Kung wala tayong problema sa supply, bakit sumirit ang presyo? Oh. Na pati ang asawa ko nga dinidiscuss na. Sabi niya, yung nabibili kong 100 Oh, dati. sa laman ng basket nito, 200 na. Oho. So, paano ngayon? Hindi kaya pangkaraniwan na, lalo na sa mga kababayan nating nasa Tsak siya. Ganun din po kalagayan ang sitwasyon mahirap. talaga. Paano ngayon? Oho. Wala bang epekto doon sa kanilang pangangailangan, sa mga pangunahing pangangailangan? Pagkain, Tsak po, meron yan, Sen. paano yung inflation ngayon? Oho. Yung pinag-uusapan natin dito, Jen, yung banner inflation. Opo. Yung banner inflation, ito yung magkakasama yung langis at saka pagkain. Yan ang mahirap kontrolin. Oho. Yun ang pinag-uusapan. Kung core inflation lang, medyo manageable yun. Manageable po yun. Ngayon, kung halimbawa, sumirit ang presyo at hindi lang pangkaraniwang pagsirit ito, mahigit 100%. Dahil sabi mo, tataas na naman ng 10 piso. Opo, bukas, Sen. Doon nga sa pangkaraniwan nating buhay, bago nangyari ito, yun lang, tumaas lang siya ng piso, 2 piso eh. Ay, nako. Bagay na. Nagkakanda ipit-ipit na eh. Paano ngayon ito? 100% ang itinaas. Totoo Nakwenta ba, nakwenta ba ng ating mga economic managers kung gaano ang pagdadalamhati na idudulot pa ito sa mga kababayan natin? Palagay mo may pagkain. Meron pa kaya siyang ibibili? Magkano pang pwede niyang ibili? Oy, parang wala na po, Sen. Baka yun ang problema doon. May nakikita kang pagkain, wala Kaya kang pag pambili. sinabi mo meron supply, hindi tayo nahahangga doon. Oho. Merong supply pero sumirit ang presyo. Dapat Anong epekto sa affordable. tao nun? Oho. Dapat po mabibili.
Hindi yung titingin-tingin lang ang taong bayan. Hindi lang sa mabibili, may pambili. Well, yun na nga. Wala rin Kasi talaga pambili. ang supply, walang problema eh. Oho. Oh, may pambili kaya siya. Kasi ikaw na nga nagsabi kanina bago tayo magsimula, napansin mo dito sa Visayas Avenue, Sa mga sakarsada ngayon, sir. nagbibisikleta na lang. Sipin mo kanina matanda, nagbibisikleta. Oho. Siguro ayaw niyang magbisikleta dahil medyo matanda na yun. Baka mamaya Napilitan na sumemplang lang. pa yun eh. Opo. Pero napipilitan yung Napilitan dahil bibili siya ng gamot. Oh. Magta-tricycle yun, magkano ang itinaas sa tricycle? Ang tricycle daw po ngayon, pag sasakay kayo, ay kontrata na. Dati po, 8. Para daw makatipid sila, gagawin nila kontrata. Yung isang tao, babayaran niya lahat ng pasahero. Kung ilan man ang sakay nun, 4 o 5, lahat yun, babayaran niya. Ganun po Paano mangyayari.